you know, kaya gabi, one of our pioneering member po sa family. And happy Father's Day po sa lahat po, sa ating lahat, sa lahat ng nililitin ng ating mga tahanan at sa aming mga bisita po. Welcome po kayo sa Calvary. Madali nyo, ate mo siya. Magandang umaga po mga sir. Sino po yung ating mga bisita ng tatay? Okay, Proverbs 20 verse 7. Atin mo lang basahin po yung talata. Proverbs 20 verse 7. And after that, ay atin pong piliin tayo lahat para mag-pray. Tayo tayo lahat habang binabasa po yung Proverbs 20 verse 7. And after that, ay atin po si Brother Romel kapray yung ating pong mensahe ngayong umaga. Proverbs 20 verse 7. Sabay-sabay po tayo lahat. And you read, the just man walketh in his integrity, his children are blessed after him. Then we starting as we pray, Brother Romel, kami natin. Amen. Let's pray. Dear Lord, salamat po ito po tatapos na po sa Diyos. Thank you po sa mga guests na pinagawa sa mga audience na pinagawa. At lagi po namin Panginoon ngayon, Panginoon, ikaw po Lord, ang siyang tuloy ng buhay. Pagigay po ng Kristo na ibigay po ito. Ibigay po niya ang Panginoon ng mensahe mo kung saan po Panginoon. Lagi din po namin Panginoon na ihanda mo kami Panginoon, aming isip, aming puso. Upang ang gawin po ang mensahe ng kagalang sa inyo. Kailangan din po namin Panginoon, at pinagpapasalamat po namin Panginoon, ang buhay po ng mga tatay ng mga buhay Panginoon, patuloy po po tubayan at tubayan po ito pang makakailig ng Panginoon ay mag-iibig po sa mga Pinilangin namin Panginoon sa anak ko si Jesus. Amen. You may take your seat. So sabi niya, the just man walketh in his integrity. May tinugod pong lalaki po dyan, just man. Pero yung lalaki ito, sabi niya, meron po siyang mga anak. Ibig sabihin yung just man, sino yun? Doon po yung ama ng kahanan. So sabi niya, the just man, meaning, just man means ang godly believer po siya. Siya po isang mananampalataya na tinutubig dyan. Sabi niyan, sabi lumalakad ng meron tinatawag na integrity. Integrity means tapat, maasahan, tsaka po siya ay mapagkatiwalaan. And then, kung siya yung word na integrity, ito po yung tao na meron siyang katapatan, dependable siya, maasahan mo siya, siya po yung same person in private and in public. Pag sinabi integrity, ito yung tao na kung ano siya sa kanilang tahanan, o balikan natin, kung ano siya, kasi ganito minsan kung ano siya sa kanyang trabaho, ano siya sa kanyang church, ganun siya rin sa loob ng kanyang tahanan. Kasi minsan may mga iba, basta na iba sa church, iba sa trabaho, at iba rin sa loob ng tahanan. Pero when you use the word integrity, ito po yung tao na mapagkatiwalaan, tapat, in private man or in public. Hindi siya nagbabago. Ngayon, sabi diyan, meron pong napakaganda po na pwede siyang ipamana sa kanya. Sabi diyan, his children ay blessed after him. Meaning, itong tatay nito, kahit siya po ay wala na sa mundong to, yung kanya pong pangalan ay makapaginabangan ng kanyang mga anak. Kaya nga po yung talatang yan, ito po yung napakalaking influence para po sa ating kawalan tahanan. Kaya ngayong umaga, since ngayong umaga po ay araw po ng mga tatay, kaya ating pag-aralan po yung tungkulin na dapat gampanan ng isang tatay sa loob ng tahanan. On the same hand, ating din pag-aralan po na yung tungkulin po ng mga asawa at ang mga anak para kanyang nabigyan po ng suporta yung mga tatay ng tahanan para magampanan
sa loob ng tahanan. Kasi sabi nga, it takes two to tango. Mahirap gampanan ng lalaki ang kanyang role kung walang mga supportive sa kanyang likuran. And that is the wife, and that is the children sa loob ng kailang tahanan. Kung saan yung kailang tahanan ay talagang magiging magandang direksyon patungo sa ating Panginoon. Kaya ngayong umaga, ang mga tatay po ang bida ngayong umaga. Ha? Kaya ang ating po pag-aaralan, a father's place. Lugar ng isang tatay o tungkulin o role ng isang ama ng tahanan. Pabilis na tayo papalaw sa pinaka-unang point natin. Unang na number one, as husband to his wife. Ang kanyang role, ang kanyang tungkulin nila, asawang lalaki sa kanyang asawang babae. In Ephesians chapter 5, verse 23, sundan niyo ba? For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Ayon dito, as husband, He is what? The head of the wife. Siya ang ulo ng kanyang asawa. Gaya na naman ni Christ na sa iyo bilang head ng ating church. Very clear na? As husband, He is the head of the wife. Ngayon, as head of the wife, since the husband is the head, ating tumayo po yung Ephesians 5:22. Bago sinabi yung talatang yun. Wives, ano sabi diyan? Submit yourselves unto your own husband as unto the Lord. So sabi diyan, una, yung husband, siya po ay head ng kanyang wife. At bilang head, the Bible says, wife, submit yourselves unto your own husband. Madagdagan itong talatang ito ay masyadong unpopular. At madalas, ito po yung nakikita sa talatang ito. Minsan, especially pagka-unsaved, ang nakabasa po nito, ano kailan unang iniisip? Hindi equal ang pagkakadalang sa atin. Unequal. Sinisigilang ang aming, sabi ng mga babae, sinisigilang ang aming kakayahan. Sinisigilang ang aming ito isang pang-api oppression. Sinisigilang ang aming karapatan. Alam nyo, kasi nga, sa panahon parang very liberal ng ating mundo, di ba? Ngayon, sa babae kasi, kung hindi mo naman ang Biblia, ang tingin mo rito ay parang oppression, parang unequal. May mga pagkakataon naman, na minsan may mga lalaki din mabadarali kahit ligtas. Kaya minsan ka, sabi nga, ito talatang ito ay masyadong, tawag ito, masalimuot kung hindi mo unawain. Minsan kasi may mga lalaki mabadarali na mali ang pagkakaunawa, ginagamit ito at inaabuso naman itong talatang ito. Okay? Ngayon, ngayong umaga, kaya minsan ito po ay mali ang pagkakaunawa ng babae, minsan naman inaabuso ng mga lalaking Kristiyano. Ngayong umaga, ating balikan yung ating mga Biblia. Ano ba ang talagang turo ng Panginoon patungkol sa submission ng babae sa kanyang asawang lalaki? Kasi baka mangyari, Philip, tuwing meron kang gustong ipagawa, Che, gawin mo to. Ayoko. Sabi ng Bible, sabi. Misa ka di ba? Misa nakakabuso yung talata. Kaya ang maganda ngayong umaga, ating balikan yung ating mga Biblia upang magkaroon tayo dito ng clear understanding sa proper household code for the Christian family. Sundan niyo ako para huwag kayong magalit sa akin mga babae. Tingnan niyo, sabi dyan, although man and women are equal. Tandaan niyo Sister Brenda, we are all created equally. Meron tayong, sa harap ng Panginoon, meron tayong pare-parehong value. Meron tayong pare-parehong dignity. Meron tayong pare-parehong worth o halaga sa harap ng Panginoon. Equally. Pero sabi diyan, ang lalaki
at babae, they are not identical. Hindi kayo magka-pareho. Ito yung pinimig ha. We are all created pantay-pantay. Tayo, babae lalaki. But we are not identical. Hindi tayo magkapareho. God designed man and women as equal partners. Ano sabi doon? With different role to play. Pare-pareho tayong nilikha, pantay-pantay. Yun nga lamang, hindi tayo identical na dalawa. Babae at lalaki. Ayon doon, we are created equal as partners with different role to play. Yes. Kasi nga naman, kung walang magiging role na magaganap, o parehong head, ang babae at lalaki sa loob ng tahanan, ano mangyayari? Merong anarchy, magulo sa tahanan. Merong confusion, magkakalituhan sa bahay pag dalawa ang ulo sa loob ng tahanan. Maghirap yun, di ba? Makakita ka ng tao, dalawa ulo, maghirap yun, di ba? Kailangan isa lang ang ulo ng tao. Okay? Nakita nyo ha? We are created equal partners with different role na ginagampanan. Kaya nga minsan nangyayari, patagpilit, may mga pamilya para hindi magulo, yung mga lalaki, badagking, ipinapaubay nila sa babae yung leadership. Di ba minsan ang lalaki ay, totoo naman kayo, ay natin magulo. Para makahimik ka lang, sige, kung alam maging leader sa bahay nito, takahimik na lang ako. Ang malungkot doon, maraming nangyayari gano'n, di ba? Ang tawag natin ang tawag doon, under the sala, ang tawag, di ba? Yung babae ang leader sa bahay. Ang malungkot na kung Kristiyano ka, God will not bless your family. Kasi hindi naman yung nasa Bible eh. Nagtuluturo ng Biblia. Okay? Tuloy natin yung ating binabasa. Although men and women are equal, we are not identical. God designed men and women as equal partners with different role to play. Together, they work for the glory of God. Ang ganda mo sinabi nun, halos sinaad niya yung Ephesians chapter 5 doon sa paragraph na yan. Alam niyo, the issue is not superiority or inferiority. It is about the divine order of creation. Kasi may kaya, ilalagay mo dyan. Kasi kayo na binasa na yung talata paatras eh. Ating balikan yung simula ng unang talata. Ephesians 5, verse 21. Kaya nyo open your Bible para masundan nyo ako. Huwag yung isipin na naggagawa lang ako ng kwento ha. Sabi kayo na, maganda ating balikan yung ating mga Biblia at ating mapag-aralan yung tamang sa vision na pinapakita ng Biblia. So sabi diyan, submit yourselves one to another in the fear of God. Meaning, ang Diyos, siya po ang may authority under the family. Sa loob ng pamilya, there is only one authority. Sino yun? Ang Diyos. Under niya ang tatay, under niya ang nanay, at under din within God yung yung mga anak. Pero after verse 21, ang Diyos, He set another set of authority. Maliwanag ha? This is God. Under the authority niya, sino? Yung buong family, under the authority of God. Ngayon, after verse 21, ang Diyos, siya po ay naglaan ng another set of authority. Wives, submit yourselves unto your own husband. Ngayon, tingnan po natin, paano ba magsasabit ang babae? Tingnan ha, para maliwanag
Sino yun? Yung ama naman ng tahanan. God, and then what? The husband. Ano sabi doon? Kailangan meron siyang authority kayo sa kanyang asawa. Sabi doon, submit yourselves unto your own husband. Ang tanong, paano ba dapat pagpasama ng babae sa kanyang asawang lalaki? Nasa lalaki? Sa paano parang? Na tinabaga, sumusunod ka na ino sa Panginoon. Pag nagsabit ka sa iyong asawang lalaki, ipinapakita mo na nagsasabit ka na ino. Hindi sa asawang lalaki. Kundi ka ino, doon sa pinakang higher authority. Sa Diyos. Masa hindi po ito? The key point is to submit as you would submit to the Lord. Ibig sabihin, pag nagsabit ka sa iyong asawang lalaki, ang ibig sabihin nun, nagsasabit ka rin sa iyong Panginoon. Very clear na? Kaya sabi diyan, kasi hindi po ito. Wives, when you submit to your husband, it is on the basis of your submission to Christ. You submit, why? Because you love Jesus. It is very biblical. Yung word unto the Lord. Magsasabit ang babae, hindi dahil siya yung lalaki. Kundi nila, dahil yung lalaki, binigyan ng authority ng Panginoon para magkaroon ng authority sa kanyang asawang babae. Kaya ba naman ang sabi siya submit unto the Lord. Ibig sabihin, once you submit, nag-reflect o lumalarawan ng ang pag-ibig ng babae kanino? Sa kanyang Panginoon. Sa kanyang submission. Happy Father's Day. Amen. Ito yung mga tatay. Hindi, nasa Bible naman yung pinag-usapan, ha? Nasa Bible po yan. Sabi ng mga tatay, as unto the Lord. Sabi dito, as unto the Lord. Sabi dito, humanda ka when you as unto the Lord. Listen, yung authority natin, dito, ito'y ibinigay sa atin ng Diyos. Ito'y kanya lamang ipinahiram sa atin. Ibig sabihin, kahit sabihin na unto the Lord, meron pa rin, meron pa rin boundaries. Kasi ano dahilan, pinahiram lamang sa iyo yung authority. Pinagkatiwala lamang sa iyo. Sabi mo yan, biglang nabawi yung aking kagustuhan. Pinagkatiwala, mayroong boundaries yung ating authority. Tingin po ta, it is given to him by God at lihitin mo lamang, tama lamang gamitin ng kanyang authority, sabi dyan, if it is in line with God's commandment as revealed in Scriptures. Balikin natin, ha? Wives, submit yourselves unto your own husband. Ang ganda ng bandang kasunod. As unto the Lord. Nagpinabaga, kaya ka sumusunod kasi sabi ng Panginoon sinusunod mo ang Panginoon Jesus. Ngayon, ang punto ng Biblia naman dito, hindi dahil nasa iyong unto the Lord, ay aabusuhin mo na. Why? There is boundaries. Anong dahilan? Kasi yung authority, ipinagamit, ipiniram lamang sa ating mga lalaki. Kaya ayon dito, kung ang pinapagawa ng asawa mo ay wala sa salita ng Diyos. Sabi dito, ulit natin, if a husband pushes his wife to disobey Scripture, she should respectfully refuse and remind her husband that she must obey God, hindi ikaw, ang asawang lalaki.
tandaan nyo ibig sabihin niya, pagka yung kasama ng lalaki ay, natagdaw nila ay, gusto mo na, kuha nito ha, meron kong pinagkakagayin din na pag-commit ng kasalanan, pwede siya hindi magpasakop sa'yo. O, gusto ni Father Dodo na i-abandon yung kanyang pananampalataya. Jimber, birthday ko ngayong Sunday, mag-nobody tayo. Mamaya nga po tayo sa Biblia. O sabi ng Biblia, wait, Jimber, turo sa Biblia, submit as unto the Lord. Ako ang Panginoon. Kasama ka. Ito, isip siya, ako naman sa nobody. Nag-ibig mo lang. Pwede mo siya i-refuse. Respect nila. Anong dahilan? Kasi hindi na ayos sa sinasabi ng Biblia. Ano sabi ng Biblia? Not forsaking the assembling of ourselves. Seek ye first the kingdom of God. Don't sorry. After service na tayo magduga. Mamaya na lang. Ba't tayo umaga? Sumunod mo tayo. Yung sabi ng Biblia. Okay? Ngayon, remember si Ananias din sa Sapphira? Yung mali sa vision ng babae. Kaya mo si Ananias, si Sapphira. Sige. Diba sabi, dapat yung pera na kailang pinagbenta, ibibigay lahat sa church. Anong sabi ng lalaki? Yung small part, itago natin. Huwag natin ipaalam doon sa pastor. Anong ginawa ni Sapphira? Nag-submit siya. Maling submission. Why? Pandaraya sa gawain ng Panginoon, di ba? Anong nag-isip ulit? Yeah. Namatay yung mga kasama. Pati siya nadama. Nakita niyo yung point doon? Hindi sabi ni asawa ng Lord, walang boundaries. Meron. Pag talimas pa sa sinasabi ng Biblia, hindi na karapat dapat, you can refuse the authority. Anong dahilan? Kasi meron mas high authority kay Don. Sino yun? Yung ating Panginoon. Maliwanag yun, ha? Very clear sa Bible. Wives, submit yourselves as unto the Lord. Kailan magpasakot ka? Hindi nga naman, tayo mga lalaki, meron tayong dapat ay guidelines. Ano yun? The Word of God. Ganoon din ang babae dapat. Alam mo yung Word of God. Pag may pinapabasa mo, ito wala sa Bible niya, hindi ko dapat gawin. I will refuse. Hindi ako susunod sa authority mo. Ngayon, sa mga lalaki, para natin yung proper authority, atin muna tignan po yung ito na ang pandagdag natin na para tayo mga lalaki, maging tama yung ating pagkapasama sa ating mag-asawa babae. In Genesis chapter 2 verse 6, sabi niya, the Lord God planted a garden eastward in Eden. And there, He put the man whom He had formed. Ibig sabihin, si Adam pala, he was created outside the Garden of Eden. Wala pa ang Garden of Eden, na-create na si Adam. After creation, Philip, niligay na doon si Adam. At yung Garden of Eden, Sister Laila, napakagandang lugar. Perfect. Ang ganda-ganda ng Garden of Eden. And then after that, meron pong napansin ang Panginoon kay Adam. Anong napansin niya? Malungkot si Adam. Hindi sapat yung kagandahan ng lugar. Malungkot. Anong nangyari? And the Lord God said, it is not good that man should be alone. Hindi pala maganda na nag-iisa ang lalaki sa Garden of Eden. Although, perfect yung lugar doon, is maganda, pero meron kulang kay Adam. There is something lacking sa kanyang kagalakan. So, ano ginawa? I will make him an helpmeet for him. Kaya rin ano nangyari? Nauso yung kanta ano nangyari kapag dahil? Ano nauso yung kanta nung panahon na yan? Ba't agad, diba?
mate si Eva. As what? Katulong. I will make him a servant. Ganun ba? Helpmate. Hindi servant. Hindi katulong. Hindi tagalaba, taga-plancha, taga-kuskus ng paa. Pag darating ka, kailangan dala-dala sa patos mo, pupunasan ang paa mo, hugasan. Hindi servant. Kundi ano? Helpmate. Ano yung helpmate? Sa'yo magka-compliment to sa lalaki. Sa'yo ano? Sa'yo magiging karagdagan, tulong. Sa role na ibinigay ng Diyos, kanino? Doon sa lalaki. Partner given para tulungan tayo, mga lalaki. To help us fulfill what? Yung ating role sa lalaki. Tingnan nyo ha? Ang kinarate ng Diyos, help me. Hindi alipin. Kundi ano? Babae na katuwang o kasakasama mo sa iyong buhay. Help me. Bakit natin kailangan ng help me? Kasi alam nyo, sa mundong to, alam naman natin, diba? Na sa ating buhay, pamilya, at ito, marami tayong kakaharapin ng mga big decision na pwedeng maka-apekto sa ating pamilya. At yung mga big decision na maka-apekto, kailangan mo ng katuwang para makapag-decide ng maayos sa iyong pamilya. Big decision, ha? Example, hindi naman example. Ano bang kulay ng ating kurtina? Master Philip, ano mo kung gusto kulay mo? Hindi naman ganun. Pag yung kurti-kurtina na, kaya mo yung babae mag-desisyon. Ano bang, saan mo ilalagay itong ating sunset? Big decision ba yun? Ayaw mo sila maglagay. Gusto lagay sa silang, lagay sa kwarto. Paano na sila? Small lang yung mga maliit na bagay. Uy, ano ka ano yung Di ba kahit sa mga maling kumpanya, mga CEO, yung bang mga pagbili ng basahan, kailangan pa itanong sa CEO, Sir, bibili kami ng basahan. Tatawag ka sa kapitan. Hindi naman ganun, di ba? Sir, bibili kami ng basahan. Ano gusto mo bili ng basahan? Baka tadya ka pa ng CEO doon. Anong ginagawa ng CEO? Yung mga big deal. Yung mga mabigat na desisyon sa kumpanya at kanyang hinaharap. Hindi yung anong kulay ng kurtina. Boss, gusto nyo ba yung ating opisina? Paul Kadasang, hindi na kayo. Kaya na ba? Di ba para sa church, di ba? Yung mga small things, minsan, yung mga tatay na lang minsan, i-decide, di ba? Pero yung mga big things, yung pastor na nag-decide. Ganun din sa bahay. Yung mga small things, hindi na kailangan doon sa vision. Pero pagdating sa mga malalaking bagay, doon lalabas yung submission ng babae sa kanyang asawa. Lalaki. Ngayon, bilang helpmate, siyempre kailangan natin ng mga, hindi mo sabi ng Ecclesiastes, two are better than one. Tama? Yung dalawa ay mas magaling sa isa. Magkakaroon sila ng good reward sa langit. Sabi, kung dalawa nag-iisip, Sister Mayan, magandang masog yung malaking desisyon, di ba? Kaya minsan ng mga babae, bilang helpmate, kailangan nyo mag-suggest. Kailangan nyo magbigay ng mga puro-puro. Kailangan kuhanin din namin yung inyong obserbasyon. Ngayon, ito minsan ng problema. Nag-suggest yung babae, nag-suggest, Brother John, tumatango ka. Pero ang tanong, who will make the final decision? Understand? Sino may bigyan ng final decision? Dahil, sino yun? Yung lalaki. Tama lamang na magbigay ng suggestion, magbigay ng puro, pero the final decision will made by the husband. Siya ang gagawa ng final decision. Question! Ang tanong, paano? Listen ha? Paano? Padayasan mo,
Hindi mo kinuha yung kanyang suggestion. Padensya mo. Nagpalpak ang iyong desisyon. Yun ang pinakamahirap. Ano sabi ng babae, Bisa? Sabi ko na sa inyo eh. Hindi ka nakikinig sa akin eh. Isa ba ganun nangyayari? Sagot mga tatay, bisa ba ganun? Tatay, sagot! Okay. Hindi, bisa ganun, di ba? Nagkamali ka, sisi. Hindi mo sakit sisi ka kasama mo. Ang tanong, tama ba nasisihin ng babae yung head ng family bago yung sagutin niya? Siya muna paalala. Buksan natin mga Bible. Genesis chapter 12. Genesis 12. Ating halukayin yung Old Testament. Tignan natin ang sagot ng Biblia, hindi ng ating kuro-kuro, ha? Genesis 12, verse 1. Dito po yung pagkakataon kung saan si Abraham po ay tinawag na ng Panginoon. Sabi diyan, now the Lord said unto Abraham, get thee out of thy kindred and from thy kindred. At sabi doon, unto a land that I will shew thee. Dito madayanan, ang sabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong angkan, sa iyong lupain, sa iyong lugar na kinalakihan, at dadali ka sa isang dako kung saan ipapakita ko sa iyo. Sabihin, wala kang definite place. Ngayon, ang sabi ng verse 5, Genesis 10, at 12, verse 5 naman, and Abraham, ano ginawa? Took Sarah, o si Sarah, his wife, kaya niya rin isinama sino? Yung kanyang asawa. Tandaan niyo ha, hindi lang po si Abraham ang may lahi, ang kalinaan doon. Hindi lang si Abraham ang may mga kapag-anak doon sa lugar na kanyang aasan. Even si Sarah, siya doon din lumaki. Doon, yung kanyang kapatid doon nahupo, nandun ang kanyang mga magulang, kapatid, mga kamag-anak niya, nandun lahat. Pero sa pagkakataon yun, anong ginawa? Siya po'y sumama at sumunod kay Abraham. Sundan niya ba? Nagsabit si Sarah, although, parang kumaga, Palianse, hindi niya alam kung yung kanyang magiging kinabukasan doon. Wala siya alam. Pero si Sarah, kahit gano'n, nagtiwala pa din sa authority na binigyan ng Diyos kay Abraham. Sumama siya, sumunod siya kay Abraham. Ito ang nangyari. Sa kailang paglalakbay, nagkaroon ng tabutong. Kasi pumunta sila sa lugar na pinalaman ng Panginoon kung saan lugar na yun nagkatabutong ba nagpilit? So ang ginawa ng mag-asawa, dahil ang Egypt during that time talagang mayaman doon sila pumunta. Pero bago sila pumasok sa loob, nasa Bible ko na, aking sasabi sa inyo, bago sila mag-enter sa Egypt, kanyang binigyan ng instruction yung kanyang asawang babae, si Sarah. Sabi niya, Sarah, totoo to. Dahil si Sarah magandang babae, sabi niya, Sarah, because thou art fair, napakaganda mo. Maraming magdanasa sa'yo. And during that time, pag binagustuhan ng hari, hindi pwedeng mabalik. Pag sinabi ng hari, akin ka talaga. So, ano sabi ni Abraham? Mahal kong asawa, pagdating sa Egypt, pag tinanong ka kung sino ako, sabihin mo ako ano? Very good. Sabihin mo, kapatid mo lang ako. Kasi pag nalaman nila kasama mo ako, papatayin nila ako, tukunin ka nila. And nagpasok sila, ano nangyari? Nag-submit si Sarah kay Abraham. Pero mga katalarape, yung iniisip ni Abraham balik. Nag-decide siya, di ba? Sabihin mo ako yung kapatid lang para i-spend nila ang buhay ko at pabayaan na lang tayo. Subalit, ano nangyari dyan? Sabi ng hari, kapatid mo pala ito Ano
ng Panginoon para ibalik mo yung Sarah kay Abraham. Basahin nyo na, pero ang point ko doon, si Abraham, although siya po yung tao ng Diyos, he made also a wrong decision. Nagkakamali siya ng decision niya. At hindi lang yun, sa Genesis chapter 20, muli na ulit yung kanyang ginawa. Sino pasok sa Gerar, kailang harapin si King Abimelech. Ano sabi ni Abraham kay Sarah? Pagpasok natin doon. Loko talaga sa Abraham, maliliwan mo ng decision doon. Pagpasok natin doon, sabihin mo kapatid kong ito. Ang tanong, nasayta ba si Sarah na, Daddy, di ba ginawa nila tinumuna yung palpag? Basahin mo ang Bible nyo, hindi nasalita si Sarah. Ba't ko siyang ginawa? Sumunod pa rin siya. Sa maling desisyon ni Abraham. Ano yung point ko rito? Tayo mga lalaki, hindi naman tayo perfect. Magkakamali pa rin tayo ng ating desisyon. Pero natin yung biblical example. Twice nagkamali si Abraham. Pero yung pinapaganda doon, nagsabit yung babae, although, pagpag yung desisyon ba sa standing, wala kang makita ang sinisi niya, si Abraham. Alam niyo, pag binasa niyo yung Biblia niyo, matindi yung submission ni Sarah, sa aklat ng Peter, ang tawag niya kay Abraham. Tinawag niya Lord. Ang tawag niya kay Abraham, ano? Panginoon, gusto mo ba ng kape? Hindi, ang tawag niya talaga, nasa Bible na lang. Ang tawag niya kay Abraham, ano? Lord. Dati kayo, gusto mo magkatawag sa'yo? Hindi, maganda yung video. Ang tawag niya kasama ng king. Mas okay na rin ano? Kaysa Lord. Sabi ni Kim kay Nim, Lord, papasok ka ba? Hindi, ano yung point ko dito? Ang mga lalaki, pwede rin magkamali tayo ng issue kasi we are not perfect. Pero ang point natin dito, ano sabi po ng Ephesians 5:13? Nevertheless, tayo nasa po Ephesians na tungkol sa submission nila. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself. And the wife, see that what? She reverence her husband. Meaning, wife is to give her husband submission and what? Respect. Nasa Bible lahat ang pinag-usapan. Ang ating binabasa talata ay ating lamang ginagawa ng PowerPoint, pero lahat ay nasa Bible. You must submit. May kasama ano? Respeto. May mga pagkakataon, hindi magkasuggest ka. Pero pag hindi ginawa ang suggestion mo, hindi ka dapat pagkakataon. You must respect your husband as the head of the family. Dalipin ko ba, nakakamali ng desisyon pagkakawin siya? Madalas. Pero hindi dapat sisingin. Kasi, hindi ganito nga, hindi yung aming role kasi, wala kami ibang pwede kondisyon din ng role na binigay sa amin ng Panginoon. We are just, kami yung decision maker sa bahay ng mga bagay na mabibigat. Pero as healthy, tulungan nyo kami, supportahan nyo kami. May mga pagkakataon, magkakamali kami. Pero don't ever blame us. Kasi ginagawa lang namin yung role na binigay ng Panginoon sa amin. Kayo naman, binigay bilang aming katuwang sa amin. Kasi pag nangisi ka, ano pinapaganda doon? Hindi mo siya tinutang bilang yun. Yung nangisi eh, para ano? Para ikaw na anghit sa bahay kasi naninisi ka eh, yung sa desisyon. Okay? Happy Father's Day. Amen. Hindi, yung malawang mo na, Biblia na yung atin. Mamaya ko sabi niya, Padre Boy, nasa Bible lang, nasabi ha? Nasa Bible lang ating pinag-usapan ko dito. So, sabi niyan, bilang ikaw, ang husband mo ang head, ang decision maker, we must submit
ang wife naman must submit unto the Lord. Dekat naman din ha? At dapat yung babae ay dapat laging helpmate, laging nasa tabi ng kanyang asawa bilang supporting, bilang suporta. Hindi bilang alila, hindi bilang alipin ha? Katuwang, pwede mag-suggest, pero yung final decision should come to the father o sa head ng tahanan. May mga pagkakataon, magkakamuli kami. But yung wife, dapat ipakita niya yung kanyang submission and respect to her husband. Yung ating bansa ay third world country. Mahirap yung ating bansa. Magulo. Bakit? Gawa ng politika. Nakakita ka ba? Halos taon to, halos every election naman, di ba? Ang presidente at ang vice-presidente, ang yung dalawa. Bakit ang Pilipinas ay magulo? Lagi silang magkakontra. Even the vice-governor, tsaka yung governor, bakit hindi maganda ang Laguna? Nagkakontrahan yung dalawa eh. Even sa bayan, yung mayor tsaka vice-mayor, bakit magulo ang ating bayan? Lagi may kontrahan, ibig na umulan yung ating may kumukontra palagi. Sino? Yung mga bise ang kumukontra. Kung hindi bise naman, may mga gusto yung bise, ayaw naman ng presidente. May kontrahan. Listen, tayo hindi politiko. Tayo mga mananampalaya. Meron tayong Biblia hawak-hawak na dapat natin hawak. Ano yung point dito? Hindi tayo politika. Kung anong sinasabi ng Biblia, yun ang ating dapat gagawin. Amen? Yung ating pinag-usapan ay nasa Biblia, lahat. Biblical po. So, one is to give your husband submission and respect. Doon saan tinuturo ng Biblia, as taught in the Bible. Equal partners, ito ha, para magsimaliwanag ha, with different role to play. Together, we work for the glory of God. Naliwanag yung submission ha? Husband is the head. Bilang head, wife must submit to her husband. Pangalawang role ng tatay sa tahanan. Bilang ama sa kanyang mga anak. Sundan niyo kami, medyo nakakabala ko. Mga ama sa kanyang anak. May mga anak ba rito? Alas lahat na tayo, di ba? Tingin mo sa mga anak, ano yung pinakang best gift na pwede mong ibigay sa tatay mo ngayong araw ng mga tatay? Kung tatay yun, ano yung pinakang magandang gift na pwede ibigay ng anak sa kanyang tatay? Ano tawag mo kay daddy mo? Daddy. Ano tawag mo kayo? Ano tawag mo kay tatay mo daddy? Daddy rin. Ano tawag mo kay tatay mo? Papa. Ikaw tawag mo kay papa mo. Papa din. Kasi pa ba? Ikaw tawag mo kay daddy mo. Papa din. Kasi si Sean. Sean. Ang tawag ni Sean. Ano si Lawrence? Ang tawag si Lawrence? Dada. Dada. Dada ba? O, daddy, dada, papa. Ay, mga tawag, di ba ngayon? Palagay niyo mga anak, anong gusto niyong regalo ng pinakang best gift na pwede ibigay sa inyo mga tatay? Bisa nakakita ko sa Facebook, kada June, yung mga anak mo. Hindi iyakan yung mga tatay. May inaabot sa tatay nila. Pasuse. Grabe yun, ninyo. Iabot sa susi ng anak mo. Ano pa kayong naman na ninyo? Nasa loob ng bahay, daddy! Ito sa wala sila, wala may, daddy mo! Ano maramdaman ba? Ano maramdaman? Ano maramdaman mo? Para kang makatay, hindi mo, grabe ano? Biglang umiyak si ninyo. Sabi ng anak niya, ano niliyak mo, daddy? Sabi ni Pastor, pakiayos ko yung parada mo. Dali pa sa labas. Mali kasi yung parada mo eh. O,
Ganun pala, ano? Kala, walang iya ka na, kala ko, bibili mo ako ng kotse. Yung pala, tapos wala ni Pastor, parang parado yung trapeze, mali pala yung pagkakapal ko kanina. Ang bihira. Biro lang, ano yung pinaka-best yung natin sa ating mga magulang? Ephesians chapter 6, verse 1. Children, obey your parents in the Lord. Why? For this is what? This right. Amen. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment with promise. Yung honor is what? Give them high value. Mataas yung pagpapahalaga sa iyong magulang. Ibig sabihin, to honor the children, give them parents, mas love, respect, demonstrated in obedience. At tingnan ito ha. The honor that children to give to their parents is of love, respect, demonstrated through obedience. Walang kwenta yung kotse, walang kwenta yung medyas. Ano ba bang pwede yung regalo? Kalendaryo, sabon, wall clock. Walang kwenta sa tatin mo yun. Anong magandang regalo sa ating mga magulang? Sa ating mga tatay, love, respect, obedience. Amen. That is the best gift na pwede mong ibigay sa iyo. Kasi alam nyo, ito long-lasting eh. Yung binigay sa yung sapatos na maganda ng anak mo, after okay, luma na yun. Pero ito, long-lasting yung love, respect, and obedience sa iyong mga magulang. Alam niyo maganda rito sa ating mga anak. Sabi diyan, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment. Ano yun? Ito yung unang-unang pangako na may ano? Sorry mali. Ito yung unang-unang utos na may kasamang ano kasamang pangako? That it may be well with thee. Sino ko sabihin? Yung mga bata, yung mga anak. And thou mayest live long on the earth. Alam niyo, habang nag-aaral ako nitong lesson, ako medyo malaki yung isip ako eh. Nag-google ako. Nag-google ako. Tinignan ko, kasi sabi ko, di ba, pag ikaw yung nag-honor lagi, nagmamahal, nag-respect sa iyong mga magulang, papahabain mo Diyos ang buhay mo sa ating mga anak. Nag-google ako. Nag-type ako doon na countries na merong Lifespan. long span o yung tinatawag natin na life expectancy. Yung tao, yung country kung saan, yung mga tao mahahaba ang buhay. Nag-click akong ganyan. Alam niyo unang nakita kong bansa, number 1? Hindi Pilipinas. Japan. Amen. Ngayon, nag-click ako. Paano tratuhin yung mga Japanese children na kailan mga magulang? Tinignan mo sa Google yun. Siya ko lang sa inyo, ha? Ito yung kultura po sa Japanese. Ito yung kung paano tratuhin ng mga anak na kailan mga magulang sa Japan. Gumagamit sila ng mga ganong na wika kapag nakikipag-usap sa magulang o matatanda. Very respectful sila pag sila nakikipag-usap ng mga magulang. Hindi! Nako! Hindi sumasagot ng pabalang at mahinahon kung magsalita sa magulang. Ay, hindi ko sinasabihan pa, yung mga Japanese ko, hindi tayo. Hindi kayo yan, ha? Pinapalata ko sa inyo, yung kultura sa Japanese, ha? Mahinahon sumagot, hindi pabalang. Obligasyon ng mga anak ang pag-aalaga sa kanilang magulang kapag tumanda na. Ito yung sa Japan, hindi sa Pilipinas. Ha? Madalas, ang matatanda ay naninirahan pa rin sa bahay ng anak sa Japan. At binibisita ng madalas ang kanilang mga magulang. Ito po yung kultura sa Japan. Kung saan,
see na mga tao sa Japan, umabot, karamihan sa kanila, umabot ang 85 years old. Why? Ano ba? Bakit ba ito isip ko? Bakit tinignan ko yun? Ano pinatunayan yun? Totoo ang sinasabi ng Biblia. Na kung o-honor mo ang magulang mo, rerespetuhin mo sila, listen, ito yung formula. Hindi yung mga vitamins ang pampahaba ng buhay. Hindi yung pansit. Pag birthday lang yung pansit, spaghetti, pampahaba na ng buhay. Hindi yun! Hindi yung Coke. Diba yung Coke adds life. Hindi rin Coke. Hindi rin kung anong klase ng mga vitamina. Anong pampahaba ng buhay? Ayon sa Biblia. Anong pampahaba ng buhay? Bigyan niyo ng malaking pahalaga. Sabi niyo mga pamilya. Kasi tayo ka magkakain, wala din kayo. Hindi mo taas na pumunta kasi bisa may mga anak kasi na pagka yung mga bata, ilaga, maigi, laro ka. Yung naglaki yan, kakalimutan na yung magulang. Walang siya, diba? May binabasa ako isang lalaki, sabi niya, anong hilig sa Father's Day? Sabi niya, just one call, isang tawag lang. Kasi ilang taon na nila akong hindi tinatawagan. Listen, habang buhay pa ang mga magulang niyo, give them high value. Sila mataas at ang pahalaga. Kasi one day, sowing and reaping, one day magiging mga magulang din kayo, maghahanap kayo sa mga anak niyo. Tandaan niyo, whatsoever a man soweth, he shall reap. Mahal niyo mga magulang. Naghihintay palagi sila ng inyong bisita, ng inyong text, ng inyong pagmamahal. Kung meron ka man kailangan i-treat sa labas, hindi mo mga barkada mo. That is your parents na nagmamahal sa iyo ng puso. Diba sabi nga, lagi na mag-example pin, man is the head, husband is the head, yung wife is the heart. Ano yung children? You are our happiness. Tama sabi ng Biblia, di ba? Proverbs 20. A wise son maketh a glad father. Gawin niyo talagang totoo na kayo ang tunay na kaligayahan ng inyong mga magulang. A wise son maketh a glad father. Alam niyo, ang Biblia po ay complete manual po sa isang pamilya. Ito, babawi naman yung mga anak. Kayo naman ang babawi ngayon. Ephesians, nasa buka, kasi yung buka Ephesians, yun po yung pinakamanual sa pamilya. Ephesians 6 verse 4. Sabi niya, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Provoke means bagabagin, galitin, bigyan ng sama ng loob. Ito gusto ko lang naman natin para tayo mga tatay, tayo mga magulang. Alam hindi natin yung ating role sa ating mga anak. Kanina, ating pinag-usapan yung role ng anak sa kanyang tatay. Dapat kung ano man natin na sabi niya, complementary, alam din dapat ang mga magulang yung kanyang role sa kanyang anak. Sabi diyan, mga tatay, huwag din naman bagabagin, huwag din naman galitin, huwag din naman bigyan ng sama ng loob ang inyong mga anak. Ito po yung mga simple ways na ginagalit o binibigyan ng sama ng loob ng magulang ng kanyang anak. Number 1, being overly critical. Laging pinapansin ang mali, pero bihirang purihin ang mabuti. Tama ba mga anak, may mga ganyan bang mga magulang? Ang nakikita rin mali, pag gumawa ng tama ay
hindi pinapansin. Masyadong kritikal. Laging nakikita yung pagkakamali. Pag may ginagtawang tama, wala lang sa kanya yun. Pinuprovoke ko ang alam kong problema. Showing, ito, mas alam ko bisan, showing favoritism among siblings. Hindi pantay-pantay ang pati sa kanan niyang mga anak. Ang nakakatawa dito, di ba? Pag nakatawa yung mga anak ni Emerson, pag bago ko ng kampal, bago din ang ng isa. Bago din ang ng isa. Pare-pare niya, pare-pare siya lang din. Dapat gano'n, walang favoritism. Hindi yung anak mo, bibili mo sa Persia, bibili mo sa Lacoste ng damit. Yung isang anak mo na bunso, bibili mo ng 50 pesos, mag-uukay na lang siya. Ay, nakakapulunok talaga yung gano'n. Dapat ukay. Di ba? Ukay. Kung Lacoste, marami naman sa Shopee Lacoste, di ba? Yung mga fake na Lacoste. Yeah. Showing favoritism. Dapat wala doon. Using harsh discipline. Masyadong malapit kung magdisiplina. Laging nakasigaw, bisan hinihinga yung anak sa labas, pinapagkita yung anak, rinig sa kabilang kanto. Harsh discipline yun. Malupit. May mga makita kong magulang. Minsan yung nakakita ko dati, Brother Arnie, ako nung lolo ko, yung anak niya, literal, silip sa loob ng sako. Sinabi, tsaka pinagpapag, grabe. Pero yung anak niya, pagka nasabi mo lang hindi maganda, galit siya yung magulang. Pero siya, kung mga nakita ka anak, grabe. Talagang hindi rin sa sako talaga. Parang kung saan. Si Nanay, gano'n ba si Dalis? Tatalis sa sako. Mabait naman si Dalis yan, ignoring their emotional needs. Ito yung mga bagay kung saan pwede mo silang ma-provoke. Ignoring their, ito sabi dito, pag sinabi ignoring their physical, emotional needs, being physically present, but emotionally disengaged. Ito yung minsan, may mga bata minsan na nakapag sa magulang, dahil sa step ng anak niya. Pero habang nagpapati anak niya, ano ginagawa siya ng mga nanay tatay? Nagte-text, nakayaw. Ako nagtaka sa anak. Ano sabi daw? They are ignoring their emotional needs. Tandaan niyo yung mga cellphone na yan, agatin ang pananadyo pa rin yan. Amen. Pero wala gusto yung anak niyo, kahit pag-lit siya, malinis mo yan pag nag-asawa din ang sa bahay. Ignoring the emotional. Kailangan pag may kailangan ng communication ba, dapat mayroon natin ng eye contact. Pag nagte-text ka, text lang naman yun eh. Makakapaghintay naman yun, di ba? Kasi, kung ganito mo, alam ko to, hindi mahalaga yan! Makakapaghintay naman yun eh. Pag kinapas pa yung anak mo, tignan mo kanya mga mga. Tumay mo tayo, ano ba tayo? Lugos na yun. Totoo pa minsan naman yung Father Tom, yung communication during the old time, iba naman yun. Diba, dati sabay-sabay kumakain. Una-una na eh, kasi may mga ginagawa sa pamumuno. Isa sabay-sabay kumakain, pero habang kumakain ang ginagawa. Ito totoo. Wala kung gusto ko, nakaselfon pa rin. Grabe mga tao, para tayong AI na ngayon, para tayong robot na ngayon. Right. Dapat sa bayan, parang mainly, mahalaga din naman yung ating mga gadget, pero dapat merong boundaries may limit. Amen. Ano yung pinakang the best sa isang tana para buo palagi? Sabay-sabay kayo palagi kumain. Amen. At dapat sa mesa, walang gadget. Amen. Number 5, failing to listen or respect their thoughts. Ito yung mga pagkakataon, yung anak mo, pag pinagsasabihan mo, bisa naman natin yun isa, di ba? Ano sabi ng ibang mga magulang? Huwag ka nang makatuwiran! Alam mo, sasabihin mo! Di ba?
church. Minsan yung mga anak, pero hindi naman yung, hindi naman kawalan na makinig ka sa kanya. Totoo na minsan, may mga pagkamisan tama rin naman sila eh. Minsan mali lang yung pagkakatingin. Pero nung nagpaliwanag siya, nakunawaan mo siya. Kaya pala. There are times, listen, hindi to pride ha. Kailangan mo mag-sorry pag nagkakamali ka sa anak mo. Kasi nagkakamali talaga din naman tayo pagkaminsan. Hindi tayo laging tama. Pero sabi nga, natin pa rin yung ating ngayon na nato pa yung respect, yung honor natin. Okay? Failing to listen or respect their thoughts. And then lastly, imposing unrealistic expectation. Minsan may mga bagay na meron kang hinihingi sa kanya na sobrang-sobra sa kanya kakayahan. Dapat ikaw mag-honor. Dapat ikaw mag-ganyan. Dapat ikaw manalo dyan. Nung kabataan ko, bla 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 bla. Yapan mo. Wala akong nakita ang meta sa bahay mo. Pinipit mo yung anak mo na magkameda, magkagalang ikaw na. Huwag ganun. Bilang alam mo yung kakayahan ng yung anak. Ano mo? Huwag mo siyang bigyan ng sobrang expectation. Di ba nabagay ka natin dati? Totoo naman ang natin yung anak ni Miriam Defensa Santiago. Di ba nagkuha siya ng law? Ayaw niya ng law. Ang gusto niya mag-conductor eh. Di ba balista niya yan? Bata. Pinipilit siya mag-law. Pero ayaw talaga niya. Napilitan siya. Nag-take siya ng exam, bumaksak siya. Galit na galit si William sa kanya. Ano nangyari? Nagpakamatay yung bata. Why? She's imposing unrealistic expectation. Dapat ka rin, anak mo, mag-suggest ka, magbigay ka ng encouragement sa kanya. And then, kung hindi niya kaya, supportahan mo siya. Huwag mo pilitin yung anak mo na mag-abogado, na hindi naman, na mahina naman ang salita. Pilitin ka mag-abogado, mag-doktor, tapos mag-doktor ka. Kung ano yung gusto niya, supportahan mo lamang siya. Sabi diyan, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them. Bakit sabi diyan, isa sa sarili, galitin mo. Pagtarbi mo sa loob, sabi diyan, but bring them up. Ibig sabihin, pag sabi bring them up, tayo mga magulang, meron tayo sa kanyang obligasyon, mula na sila ipanganak. Hanggang sa sabi, umalis natin mga tahanan. Bring them up. Hanggang sa sila mag-asawa. In the nurture and admonition of the Lord. So paano paraan? By words and our example. Encourage them to walk in God's ways, not with fear, but with love and purpose. And then lastly, inato na, nakatawa, nagigigap na kayo eh. As leader, may sila to, so, bilang leader sa kanilang tahanan. We are talking about Father's Day, ha? So, ang leader sa tahanan, walang iba kundi ang tatay. Ngayon, matapos na ako. Ang dami ko yung hihika ba? Tapos nga wala sa ano. At bakit sa kayo? Sabi niya, being followers of me, even as I also am of Christ. Maging tagasunod kayo sa akin, ako naman ang sumusunod kay Kristo. Sabi niya, fathers is to be spiritual leader of his family. Alam niyo, the greatest responsibility ng isang tatay sa kanyang pamilya ay ang maligtas ang kanyang buong pamilya. Ito yung unang-unang responsibility ng tatay sa kanyang tahanan. Kasi if you will remember, yung Philippian jailers na kung saan siya po ay nakita niyo yung testimony ni Silas at ni Pablo, siya po ay nagkaroon ng takot at siya nagdais na siya maligtas. Ano sabi niya? Mga Ginoo, anong gagawin ka para di maligtas? Ano sabi ni Pablo? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. And then at that moment, nasave yung Philippian jailers, yung lalaki. Yung pala, hindi pala sa pinatag, meron pala sa pamilya. At sabi dito, sa Acts 34, ang ginawa niya? And when he had brought them into his house, kanya niya si Pablo, si Silas sa pinatahanan, he said, meet before them, and rejoice! Believing in God
sa head, yung kaligtasan ng kanyang buong family. Salamat ka kung ligtas ang iyong mga anak ang usapan. Pero kung di maligtas, kung ikikistyan na, that is your first burden. Kailangan nilang maligtas. That is your first responsibility. And after salvation, bilang leader, kailangan nyo, kagaya sinabi ni Joshua, and if you seem evil unto you to serve the Lord, choose to this day whom you will serve. Sabi ni Joshua, whether the gods which your fathers serve, that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. Ano sabi ni Joshua? But as for me, ako na tatay nyo! Ako na walang tahanan! At ang aking buong, so ba yan sabi doon? We will serve the Lord. Amen. Bilang spiritual leader sa tahanan, ano yung ating dalawang responsibility? Una, maligtas yung ating buong pamilya. Pangalawa, matapos maligtas, kailangan mo silang dalhin sa gawa ito. As for me and my house, my wife and my children, we will serve the Lord. Sa panumaraan, the same thing. Lead them by your example. Show them that you have a heart for God and a desire to please Him. Conclusion ha? Wala na bang naghihikap dito ha? Conclusion. A godly father leads. A godly wife submits to the spiritual guidance of the Lord. Godly children obey their parents and honor them within the home. Tapos na po namin. Let us all bow our heads and let's pray.